This is the Slice of Value podcast. Real talk, real people, real lessons. Hope you find value in us. Here with me are my co-hosts, JC Molina. What's up, bro? And Danny De La Cruz. What's up? So mga bro, since Halloween ang team natin ngayon, sino ka pala pre? Dracula with braces. Napabunot ka. Dracula with brace, di ba kakaiba? Aligned yung Inalay na natin. Oo. So ikaw naman pre, sino ka naman? Itachi des. Saan yung kapatid mo pre? Itaching pagod. Hindi. Gano'n sa ano? Nakikipaghabulan kay Naruto. Hindi ko nang gulpihin eh. Oo. Ako naman, Bro, sino ka? si Joker. Joke. 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 May joke na ako eh. Ano yung joke mo? Ito, mabilis lang. Anong sabi ng manok habang umaatras? Pakalikod, bro ah. Ano sabi ng manok? Ano sabi yan? Back. Basag. Nagets ko, bro. Basag ka. Akin. Sobrang benta ng joke mo. Kasi tol, Taksan natin. 괜찮아. kasi 5,000 괜찮아. na nabubuhay. Ayan. Alam ko na yun. Alam mo na yun. nadaanan mo na yan. 5,000 years na lang. Maganda pa ako in real eh. Pero bilis Meron magsalita. dito. Bagalan mo nga. Meron din to eh. Paano man limos yung si Dracula daw? Ano ba? Meron ka vampira? Yes. Ngayon lang lang narinig eh. Wow. Magaling Siya yun. siya. Siya yun eh. Okay. Siya yun eh. So, dapat ba i-act out natin yung characters natin? Hirap yun. Hindi nag-ano ko dito. Naghapunta. Hindi nagmihonggo ko. Why so serious? Nagano ka dyan. Anyway, so guys, thank you so much for sticking up with us. Ang topic namin for this episode, mental health. Okay? So, guys, balik tayo ulit. Kamusta naman ang mga mental health ninyo? Ikaw bro, kamusta ka naman? Before we start, syempre, mag-disclaimer tayo. Okay. Kasi, yung topic natin medyo sensitive knowing na marami din issues ngayon na nag-arise. So, disclaim lang din namin na hindi naman kami syempre professionals to give opinions about this matter. Yes. Kaya, yun nga, we'll do our best to give advice if ever man or Yes. ma-share lang din experiences namin toward this topic. Ayan. Yes, and we all know how important this is. So, gusto namin sana i-open up din ito para lang din maging aware tayo ano yung mga possible ways to avoid, right? So Danny, ikaw, kamusta ka? Kamusta ang mental health mo naman, bro? So far? Paano ba? Paano ka ba siya maano kasi? Madaling sabihin kasi na okay ka lang eh. Tama. Pero kasi minsan merong mga times na syempre, may mga problems kang hindi madaling ma-handle. Minsan may mga bigla kang na-face na, paano ba? Yun nga, kalimutan ko yung term eh. Sige lang. Pero parang ganun nga. So far, okay naman ako. Ngayon, hindi mo masabi na okay ka naman lagi. Kasi ngayon, I'm good. Mental health, hindi naman, ano ba? Getting by, basically. Getting Kasi by. lahat naman tayo, syempre, may battles tayo pinagdadaanan, hindi natin sinasabi. So far, okay naman ako. Okay. Ayan. Ikaw pare, kamusta ka naman? Mental health mo? You're good? Yep. You're good? Hindi, actually, okay naman ako. And day by day rin, living. The same time, very grateful sa mga nangyayari sa life. So, syempre, naniniwala rin ako na dapat always grateful ka Yes. sa bawat bagay na nangyayari sa buhay mo, good or bad. You know what? Sorry to cut. If I'm not mistaken, there's a study about it na yung iisa lang yung part ng brain yung pagiging anxious at pagiging grateful daw. So, if you're feeling anxious, you're not sabihin natin somehow grateful, I don't know.
Pero if you're grateful, parang yun naman, doon ka naman nag-lean towards for that specific part of the brain. Yun lang naalala ko. Ganun siya, oo. We did for me. Oo, kasi it can be a good reminder for us na parang pag na-anxious ka, ganyan, di ba? You tend to think a lot of things future-wise, di ba? Okay. So, maybe, may mga bagay kang na, hindi mo, na, kumbaga, hindi ka nagiging grateful. Siguro limot ka, gawa ng puro problema iniisip mo. Diba? Kaya nga yung last topic natin, yung second episode, maganda siya since, yung focus, diba, yung pinag-usapan natin. Very Malaking relatable bagay. din sa social media. Totoo. Ano talaga siya, related siya kay mental health. Correct. Going na nag-pandemic, nung pandemic, syempre, social media, mental health, since sa mga nagkaroon ng impact dun ng pandemic. At saka ang good thing rin nun, syempre hindi lang naman bad things ang naidulot ng mga yun. Kumbaga naging aware din yung mga tao regarding mental health. Na, Correct. Syempre, they are not alone. Some are battling some things. Yung iba nakaka-relate. Tama. So they tend to, at least they feel better. Tama. Pero pare, tanong ko lang, years ako, syempre, ano ba yung nagiging, yung pinagmulan, kumbaga, no? Kumbaga, Danny, ano ba yung normal science behind it? Di ba? Parang nakaka-curious kasi. Based on what I've read, ang mental health, hindi lang siya nagfo-focus sa sa chemical imbalances, hormones sa utak, hindi lang eh. Super laking super laking super din siya, paano bang term doon? Malawak siya kasi it's composed of different factors. Pwedeng sa environment, isa pa sa biggest factors is genetics, namamana. Namamana yun. Okay. Kaya sometimes it runs in the family, na mamana ng anak, ganyan. Tapos, one more is yun nga, yung na-impact din doon is yung habits mo. Habits. One more is upbringing, family dynamics. Napakalaking factor nun. Kaya, if napanood mo, if you were watching true crime documentaries, pag nanood ka ng mga isa sa mga yung mga nagkaroon ng malalang mental illnesses is upbringing nila para sa pinalaki ng families nila. Grabe, pare. Kung inabuso, mga ganon. Normally, inabuso yan, Normally, diba? isa yun. Yung mga, sorry for the topic, serial killers before, yung pag napanood mo yung mga true crime documentaries. Isa yun, family talaga. Isa sa paano sila pinalaki. Oo. Isa yun. Tapos isa rin din nga, yung namamana naman. Pero ang hirap kasi, mahirap siyang itakal na topic na hindi siya isang upuan lang, madidiscuss mo na siya. Super lawak yung topic. Tapos knowing na yung mental health din is, may stigma pa siya ngayon, lalo na sa Philippines. Okay. Pag sinabing mental health, ano lang yan? Dasal mo lang yan. Yeah. Maging masaya ka lang, magano ka lang, ganun lang Parang yan. kaartihan lang yan. Kaartihan lang yan. Iniisip mo lang yan. No, pero pag kasi na-witness mo siya first hand, yung taong nakaka-experience doon, kasi ako, I have a family member na meron din. Kahit ako. Okay. Ako, meron ako. Mamaya, pwede ko i-share din. Ayun. Ganun siya, super broad, siya, marami siyang factors to, para masaya mo siya, hindi sa utak lang siya, hindi eh. Super daming factors na nagkaka-impact kung bakit yun nga, lumalala ang mental health ng isang tao. Totoo. Grabe, no? Parang, it's not that, parang easy pala. Na it can be really that complex. Hindi lang pala siya chemical imbalances. So, as you heard, Danny, possible sa environment, upbringing. Actually, yung nagulat ako yung sinabi mo na namamana. Namamana, hereditary, genetics. Diba? Hindi ko alam na namamana pala yun. No? Oo. Pero guys, kayo ba, can you recall sa point ng buhay ninyo na tingin nyo na naging depressed kayo or super tinamaan kayo ng anxiety to the point na mentally challenged kayo? Can you recall? Ikaw ba, Danny? Before, one of biggest challenges sa akin nun. Yung una kong yung nakwento ko kanina na meron ako is, yung bata ako, meron ako is OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Okay. Meron ka mga habits or impulses na hindi mo makokontrol, na kapag hindi mo ginawa yun, super stressed out ka, na feeling mo may mangyaring masama pag di mo nagawa yun. To be specific, kunwari, may kailangan akong ayusin na bagay 3 times kasi kung hindi ako mapapakali. Alam mo napansin ko kasi lagi kang organized eh.
Lagi kang Part yun. malinis eh. Part yun. Oo, Actually, isa ganun din yun. ako eh. Isa yun. Oo. Hindi sa organize siya. Parang, meron kang mga impulses kasi tawag dun eh. Kunwari, ito, kailangan ko i-align dito. Kasi kung hindi ko na to, may mangyayaring masama. Mga ganun. Sorry. Yung meron ako, pag naglalakad sa kalsada, kailangan left, right, bawat linya. Kapag naging right ako, baka sumabog ako. Kaya gano'n, hindi. Pero totoo yung mga gano'n kasi. Kunwari, yung kotse, ilalak mo. Kailangan ko siya ilak ng lock-unlock ng 3 times. Para lang, makampante ako. Gano'n, Ako rin, OCD. ganun din ako. Ayun, parang, isa yun sa challenges ko nung bata ako. Pero yung nga, nung naano ko, dati malala eh. Kasi dati parang malilate pa ako sa school kasi kailangan pa ako mga gawin. Gusto ko pang gawin. Seryoso ba? May time na gano'n, pero buti na manage ko. Hindi ko lang bakit, pero baka tinanggap ko lang din kasi. Parang gano'n. Kasi one thing about mental health is, if meron ka, you have to accept it. Acknowledge. I-accept mo talaga siya. Mahirap kasi pag in denial ka, tapos nahihirapan ka na. Tanggi ka ng tanggi. Well, oo. Totoo. Yun nga. So, yun nga. Kahit ako ngayon, meron pa rin naman akong ganong habits. Pero, good thing is na-manage ko. Good. Alam mo na kung paano siya i-handle. Tsaka alam kong may ganun pala. Alam ko, hindi lang naman ako may ganito. Parang ganun. Ako before, di rin ako believer ng ng depression, ng anxiety, until I experience it. First hand, di ba? Pag na-experience mo siya first I hand. experienced it. Ito, quick kwento lang din. Nung 2020 siya, well, ito lang yung parang history. Kasi yung kuya ko unang naka-experience ng anxiety din. So at first, hindi kami naniniwala. Pero nung ako, na-experience ko ng 2021, grabe, sobrang hirap. Sobrang hirap talaga. Pero wait bro, paano mo siya nalaman na anxiety? Anxiety. Like, Kasi pare, uncontrollable yung panic ko. Every time I think of panic, nagpapanik ako. Ganun. Nagka-hyperventilate, Oo, nagpapanik ka talaga. Panic attacks yun, basically. Panic attacks talaga. Kasi, gawa yan ng pandemic, yung health anxiety. Na parang, Oo. I'm in the business of talking to people sa social media. Kita ko, puro nagba-black profile pictures. Yung mga... Puro black profile pictures. Kasi ako, naapektuhan na ako. Parang, maybe this could happen also to my family. Actually. Maybe this could happen to me. Tapos konting hirapan ako maghinga. Yung pala, na-acid lang pala ako. Parang, COVID to. Actually, oo. Kahit ako na gano'n nangyari As in, sobrang lala nung akin. Talagang nagpapanik talaga ako. Tapos health ako, anxiety. nung sa sobrang nagpapanik ako, yun nga, every time I think of panic, papanik attack talaga. Tapos ako, as in, yung health anxiety kasi, para bang binabantayan mo yung sarili mo Oo. buong araw. Tapos ang ayoko lang din kasi doon, kasi na-experience ko din siya, kada may mararamdaman ka, overthink mo na siya. Google, symptoms of tapos Google, may cancer ka na pala. Mga ganun, di ba? Sinerch ko yung nga, parang medyo COVID. Itong leg ko. symptoms. Pagkita ko, neck cancer ka. Malaki yung dito. Sabi ko, meron nata ako. But the thing is, pag may mga nakausap ka rin during the pandemic, they experience the same. Same. Yeah. Meron tayo kaibigan din, hindi ko lang name there, parang siya, sumasakit lagi yung niya, ulo, ganyan. Tapos, pala, akala, syempre brain tumor, ganyan. Pero pala kasi, pag nung pandemic, work from home ka. Pag na-work from home ka, nakatuto ka lang sa laptop. Super your muscles stiff lang stiff, pala. yes. Kaya ang nangyari is naipit lang pala yun. So parang gano'n. Super yun. Kasi ako nung pandemic din ako nakadevelop ng yung sa health din ako. Dami kong nung pandemic. Ako rin, pre. Puro pa-check up, puro ganyan. Kasi kabado ka eh. Naging parang lolo nga ako eh. Papaaraw ako, ganyan. Lahat ng kung ano pang palakas, ginawa ko. Tapos yun, nung time na yun actually, very thankful nga ako kay Sino eh. Kasi that was the time na unang beses pala kami nagkakausap noon. Hindi mo siya nakilala. Doon ko siya pa nakilala. Nung after 1 month, doon ko na-develop yung anxiety disorder ko. Tapos yung na-develop yung anxiety disorder, syempre, hirap ako kausapin si C. Diba? Tapos parang, sumakto ngayon pa talaga. Hindi ko kaya, parang ayoko makipag-usap eh. Tsaka hahadlangin sa daily activities mo, sa lahat ng gagawin mo. Lahat. Isipin mo 2 months akong hindi nag-work. 2 months hindi ako nag-work. To the point na pinubuo ko lang yung daily schedule ko. Kasi sobrang late ako matulog, sobrang aga ko magising, hindi ko alam gagawin ko. Tatry ko matulog ulit again and again, then nag-paint pa nga ako eh. Yung susundan mo yung mga numbers, ito, pakita ko Ayan, yan. Diba? So, ito, nung ginawa ko to, kahit pa paano nakatulong siya. Kasi nangyari sa akin, nagkaroon ako ng daily routine. So, in short, nadadivert yung focus ko.
Instead of thinking about panic, meron akong daily schedule na ginagawa na sinusundan. Actually, totoo yan, bro. Kasi, di ba nga, sabi nila, isa rin sa mga cost. Pero ito, I'm not really, Yeah, you're not certain about it. certain about it. Yeah. Pero parang isa daw sa mga reasons din of anxiety is kapag talagang wala kang ginagawa. Doon talaga umaatake. Kasi syempre, yung isip mo, tuloy-tuloy. Oo. Na parang Hindi ka overthinking ka eh. Hindi ka Diba? occupied. O mag-iisip ka ng mga bagay-bagay na ganun-ganun. Parang related din sa social media na last time na napag-usapan natin na kumbaga, kumpara sa mga bagay-bagay, buhay nila, ganun-ganun. Tama. Doon ka mapapaisip ng mga kung ano-anong bagay Tama. that can lead to anxiety. Anxiety. Pero pag busy ka daw, if you keep yourself busy, more on, syempre, focus ka sa, completing the task. So, it can lead to more on fulfillment. Yes. So, yun lang yung parang na alala ko. Actually, may input ako dyan mamaya, no? Kasi, yung sa naman, yung sa na-experience ko ng anxiety, pare, 1 month kong binabantayan sarili ko. Grabe. Paano mo binabantayan? Yung paghinga ko, medyo voluntary. Parang, Or hyper-aware ka? hyper-aware, that's the proper, proper way to describe it. Grabe yung hyper-awareness ko nun. As in, to the point na, ang kinakausap ko lang nun, syempre, aside sa pamilya ko, si C. Noong time kasi na yun, sa sobrang gusto ko siya, pinipush ko sarili ko, kausapin siya. As in, schedule namin 7:30 to 8:30 lang. After 8:30, tulog na ako. Kaya try ko na matulog. schedule. Alam niya! Schedule talaga. ang nakakagulat doon, kaya nga fiancé ko na siya ngayon, na even during those times, nag-pursue pa rin, di ba? So medyo cheesy konti, no? Pero nakakatuwa lang, di ba? Tapos nun, kaya ko lang sinishare lang din, meron akong accountability partner lang din na kinukwentuhan, parang diary, na kung kamusta yung araw ko, di ba? Malaking tulong malaking tulong. Kaya yung partnership, malaking tulong yan. So, then after that, ano pa ba nangyari? Then after that, ang nangyari dyan is, nag-consult na ako, nagpakababa na ako. Kasi ayoko magpa-consult sa psychologist Kasi feeling ko, baliw na, parang ganun, di ba? Sorry for disclaimer lang parang sa'yo, dati, ganun yung dating sa'yo dati. Ayoko magpagamot. Ayoko. Kasi, Siyempre, yun yan. Hindi natin tinatanggap. It's denial, actually. Denial. nagpakababa ako. Kinausap ko yung psychologist ko. Sabi nga niya, na masyado daw nga akong nakabantay sa katawan ko. Tapos kinausap ako ng mga relatives kong na doktor. Sabi niya, Henry, ano yung possible worst thing that can happen ba? Takot ka sa panic. O sige, papanik ka. Ano next? Mahimatay ka? Pag nahimatay ka, mamamatay ka ba? Hindi. Ang reason pala kaya nahihimatay ang tao is para mag-reset yung katawan mo. Para ka pag nagising ka, para kang bagong gising pag galing himatay, parang ganon. So, reset pala siya. Kasi pag hindi nahihimatay ang tao, sasabog ang tao. Parang talagang mamamatay talaga ang tao. Talaga. Kaya ganun dinesign ng katawan natin. Kaya nahihimatay ang mga tao. So, pag hindi mo na maproseso ng maayos. oo. So, sobrang laking tulong sa akin yung mindset na yun. Oo nga naman. If ever mag-panic ako, if ever ma-anxious ako, let it be. Hayaan mo siya. Let it na. You don't need to overthink about it. Sige, mag-panic ka. Sige, panic. Basically, Maya, wala na yan. parang nangyari is, you accepted it. I accepted it. Yun talaga, napakalaking part ng acceptance. Oo, laking part talaga. So, nung time na yun, edi nagpagamot na rin ako. Take ako ng gamot. Hanggat sa gumaling na ako, nag-exercise na ako, bumalik ako sa normal na ulit. Tapos mas na-manage ko siya. So, ano ba yung reason, no? Ba't ko nadaanan to? Kasi na-realize ko, no one is exempted sa crisis. So, paano no one is exempted sa crisis? Lahat yan pinagdadaanan. Pwedeng financially, mentally, kung ano man. At some point At of some your point. life. Because it's just redirecting you. Redirecting you to what's more purposeful in your life. That's what I, realize ko. Kasi, On your experience. kasi pare, masyado akong focus sa goals ko nun Diba? Sobrang focus ako sa goals ko nun. Sobrang lahat ng mga maliliit na bagay, Nakalimutan pwede na, hindi ko na pinapansin Yes. Binalik ako
sa pagbalik sa akin, pre, ang goal ko lang talaga nung time na yun, makapag-work lang kahit 1 hour. Super na-appreciate ko yung mga maliliit na bagay. Kahit yung pagwawalis, ganyan, yung paglilinis ng kwarto. Talagang ibababa ka talaga ni Lord No, para ma-realize mo yung mga maliliit na bagay. Ito yung mga meaningful sa buhay talaga. Yun siya. Totoo yun actually. Napakalaking ano nun. Ayos Diba? You're too focused on something, you forget the things na talagang Little dapat things. Yeah. That na really ma-appreciate. matter. Oh, that really matter. Totoo, Focus kasi- on what matters nga doon. Totoo. Kasi it's just a redirection So, if ever you're facing a difficult challenge, such as, like yan, mentally, ganyan, katulad ng sabi mo, eto, redirect ko na yung sinabi ni JC, i-input ko dyan. Sabi mo kasi pare, na kapag you're busy working, ganyan, you're productive, di ba? Paano nakakalimutan mo maging anxious, ganyan. It's actually true. And according to studies daw, not to disclaimer lang ulit, ha? Na kapag na-anxious ka or nade-depress ka, it means you're too focused on yourself. You're too focused on yourself. You think about it too. Somehow. Parang naka-revolve yung mundo sa'yo. So, but if you would think na ano yung mga pwede mong gawin through service, possible din mo, hindi mo maisip na hindi ka maging anxious or depressed. If you would think about other people, on how you would help them, on how you would provide service. If try that out. Kumbaga, isipin mo na more on ano yung mabibigay mo sa ibang tao, parang gano'n. Kasi, since nakafocus ka masyado sa sarili mo, parang, hey, it's not about you. It's about other people. If you would read the book, yung purpose-driven na book, simula pa lang dun sa sentence, it's not about you. So, ang buhay pala is not really about us. It's about Lord and how you would serve other people talaga. Kasi pare, doon mo marirealize na I exist for a reason. May specific purpose ako. Kaya dapat maging purposeful ka. Gets. Hindi yung parang hinahanap mo yung mga possible material things or possible goals lang para sa sarili mo. It should be purpose-centered. Ganon. Actually, it makes sense when you think about it, no? Kasi more on, kumbaga, ang mga tao ngayon, hindi ko naman sinasabi lahat, pero more on talagang inisip na nila, ano kaya mapakakabuti sa akin? Diba? More on, ano na ngayon ng mga tao parang more on focus on self, ano na lang talaga. Totoo. Diba? Kaya nga yung mga shirt, again, disclaimer lang, this is just an opinion, yung nakasulat, you are enough. Diba? It could harm you actually. Oo. Kasi parang ang pino-point out doon na nakafocus ka sa sarili mo I'm enough, I'm okay, I'm good, puro I'm Diba? Nakafocus ka Self-centered. Diba? Pero ibahin mo. Diba? Be purposeful. Parang, how can you help other people? So, kaya tayo, sa ginagawa natin, nag-work tayo. We provide service for people. Tama? So, at the end of the day, kahit anong yaman mo, is about other people. Diba? Yun siya. Yun lang yung ko. Pero, going back, circle back lang tayo. Happy naman ako sa na-experience ko na in 2021. It was a very remarkable year. Kasi yun din yung best year ko as a financial advisor din. So, nag-bounce back ka? Doon ako, nag-bounce back ako. Sipin nyo, ang goal ko lang doon, makabalik 1 hour ng work. Next Yun week, talaga. 2 hours. Next week, 3 hours. Hanggang sa na-build ko siya. Hanggang sa bumalik ka na full shift na ano talaga. Diba? Nice. So, ayun. Additional lang din dyan. Iba-iba kasi ang coping ng tao. Totoo. Coping mechanism. Totoo yan. Tsaka isa pa doon kasi, di ba sasanayan mo, in service of others, parang ganyan. Pero kasi, the thing is, if you haven't fixed yourself, hindi ka makapagbigay. So, you can't pour from an empty cup. Yun ang sinasabi din. Di ba? Totoo din yun. So, kailangan mo talaga malagpasan din muna to. Na-figure out mo yung sarili mo kung paano nag-work yun, no? What works for you, how do you cope? Tama. Di ba? Which will go back to the point mo kanina na you need to accept it first. Hindi mo talaga Yeah. tanggapin. You need to accept it first. Tignan mo yung cup mo. Yes. Kumbaga, May iba ka ba Yes. maibibigay? and then, doon mo magagawa yung sinabi mo. Tama. Which Kasi, you can give. tama naman guys. Kasi you would see na you really need to accept it. Tama?
But it's like motivation. Motivation comes from action. Di ba? So normally kasi di ba we would take action if we're only motivated. So going back, parang yung sa pinapoint out ko, through action, dun naku-cure yung possible mental challenges natin. Through action din natin. So, kunwari, mag-work ka, nahihirapan ka, wala ka na maisip, mag-work ka lang. Kasi darating din yan. Maisip mo din siya. Parang ganun. Diba? Parang, Henry, stuck na ako sa ganito, parang hindi ko na gagawin sa buhay ko. Sige, ano ba yung current first step mo? Ano yung current first step na nakikita mo? Kung may nakita kang first step, yun na muna i-take mo. Just do it. Just do that. Huwag ka masyadong, don't be too hard on yourself. Kasi nowadays, katulad na pinag-usapan nga natin na masyado tayong nakatingin sa iisipin ng iba, which is sobrang grabe expectations, di ba? Kayo ba? May experience ba kayo ng may mga expectations yung ibang tao sa inyo? Nafe-feel nyo? Ganon. All of us. All of us, yeah. All of us Yeah, naman, naramdaman na yun. Na parang may I mean, let's say, parents pa lang. Parents pa lang, from the moment you were born, yung iba may expectation na agad sa'yo. Tama. Kunyari, Filipino culture, matangkad ka. Oh, basketball player ka. Diba? Matangkad babae, uy, volleyball player ka ba? Ganun. Kumbaga, certain expectations na minsan it can affect the mental health din. Totoo. Pero depende rin sa tao how they can cope up with it. Totoo. So, ayun, parang pagdating nga sa anxiety, depression, katulad na sabi ninyo, parang everyone has a journey, no? Iba-iba. Lahat naman tayo. Oo. So, no one is really exempted sa crisis talaga. Diba? So, yun. Yun nga din. Ang isa ko din dyan, never mo, if someone shares something about himself or herself privately, never invalidate. Hindi ka lang. Tama. Oo. Diba? Oo. Isa yun sa mga magandang coping. Just listen to, Yes, Actually, sobrang laking laki. tulong ng may nakikinig sa'yo. Actually. Totoo. Grabe, ako nga, may experience, I forgot what year, pero may certain year ako naka-experience na daming mentally challenged talaga. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Yun nga. No, parang maabot sila sa ganun. So, ano lang din, reminder lang din to everyone, especially to our audience, na don't be too hard on yourself. No, take a deep breath. Pagtingin nyo, na pag-iiwanan na kayo ng iba, hindi. Iba-iba tayong story. Yeah, to add lang din, don't be too hard on yourself. Don't be too hard to others lang din. Always be kind of in everything what you do. Wala ka naman personal gain sa pagdala ng tao pababa eh. Totoo. Ano ba, increase ego? Yun na yun? Yun na ba yung purpose mo? Parang ganun. Totoo. Don't be too hard on yourself and don't be too hard on others. Parang ganun. Tsukuyomi mo. お前の再現したかった Tsukuyomi. Ano yung Amaterasu. Amaterasu. Manggekyo Sharingan. Ganun. Okay. Pero ako bro, since knowing yung mga experiences of depression and anxiety ng mga na-experience natin or ng ibang tao rin, sa tingin paano kayo mga ways, no? Ways, possible ways. Okay. Pero curious din ako eh. Okay. Paano Ikaw ba, naisip Danny? nyo? Ano naisip mo? Ways to, paano ano? Ways to cope up or possible methods if you feel... To reduce anxiety. Okay. Sa akin, on what I did, mind setting. One is mind setting. If you know stoicism, being stoic. Stoic, yes. Stoic is ano yan eh. Parang in a nutshell, it is what it is yung dating ng mindset na yun eh. Parang learn to control the things na pwede mo i-control lang. Tulad nung sinabi ko before, how you react, paano ka magano. Kasi nga, 10% is what happens to us. 90% is how we react to it. Yes. Part yun isa yun. Ngayon talaga. Being stoic, parang pag yung mindset mo is siyempre ang iniisip mo lang, yung mabagal na may control ka. Pag wala, let it go. Let it be. Parang yun ang isa sa mga ng stoic eh. Parang pagiging stoicism. Tapos paano bang ibang ano ko dyan? Parang for now, yun pa rin ano ko eh. Yun pa lang. Sige. We'll circle back Mamaya if ever magano may ko. maalala ka. Mamaya may add ako.
ako naman, if ever for anxiety, yun na yung pwede kong sabihin eh. Kasi yun na na-experience ko. Ako naman, pag ina-anxious ka, katulad nga ng sabi ko, na if you see your first step, yun lang muna yung first step nyo. Don't overanalyze sa mga step 5, step 6, 7, 8, 9, 10. Kung ano yung nakikita mong step number 1, yun lang yung ano mo. Bigyan ko yun ng example. This is a story, parang quick tale lang ng story na to. This is about, para bang anak ng isang villager. Okay? Yung isang anak ng villager, niregaluhan niya. Niregaluhan ng tatay. Ng kabayo yung anak. Okay? So, yung mga marites ng mga village, sabi, sorte naman ng anak mo. Yung bagong horse, ganyan-ganyan. Matic. Oo. So, parang parang bagong kotse sa kanila, di ba? Ganon. Okay. Swerte naman. Bagong Ferrari. So, eto tanong ko. Is it good news or bad news? Yung nireguluhan ng kabayo. Initial reaction ko, good news. Good news, right? Good Good news. Good news. Tama, okay. Regalo eh. Initial reaction eh. Oh. Come next week, ang nangyari, while the son was riding the horse, na-aksidente siya. Ipag-aksidente niya, na-dislocate yung shoulder niya. So, sabi ng mga marites, malas naman ng anak mo. Na-aksidente pa, bago na yung kabayo, na-aksidente pa. Tagal pa mag-recover niyan. Good news or bad news? Obviously, Bad news. bad news. Correct? So, obviously bad Yes. news. So, di ba, good news una, naging bad news. Ganun ang buhay. Okay? Come next week. Sabi ng storya, nagkaroon ng ng announcement sa whole village. Sabi daw, may gera. Lahat ng mga anak ng mga marites nag-participate kasi fit to join the war. Yung anak ng tatay na yon, injured, hindi pwede mag-join ng war. Sabi ng mga marites, swerte naman ng anak mo. Hindi magjo-join ng war. Samantala yung anak namin magjo-join. Good news or bad news? Good news. Good. Good news kasi hindi nag-join ng war yung anak niya eh. Oo, pero yung mga marites, bad news sa kanila. Bad news sa Mag-join yung kanila. ano nila. Pero good news. I mean, what I'm talking about is Yung character. the character himself, di ba? Good news sa kanya. Oo. So, ano pinapoint out ko? Lahat tayo may ups and downs along the way. So, if ever man may failure ka, parte lang yan. Pag nananalo ka, parte rin yan. Ang nangyayari, masyado tayo nakafocus sa wins lang eh. Pag natatalo ka, di nyo na nakikita yung possible blessing that can come out of it. Di ba? Okay. So, tendency ng mga tao, nakafocus lang sa wins ka nga. Di ba pinag-usapan natin sa social media last time, puro mga, yung mga magagandang side lang nilalabas, di ba? Nalabas. So, yun yung ano ko. Ano yung lesson or yung gusto ko i-impart lang, especially sa audience, is that you be patient. You be patient with your growth. Doesn't matter if you win, you lose, you continue. Tuloy lang. Di ba? Sino ang nag-iisip sa'yo? Mga magulang mo. Sino nag-iisip sa'yo? Mga kaibigan mo. Di ba? Napaka-importante mo. Totoo. Wait, may add up ako dyan. Maganda yung story mo eh. Meron kasing parang tinatawag na burnt toast theory. Ano yun? Yeah. Nabasa niya na yun? Nabasa. Hindi ko alam yun. Maganda yun eh. Okay. Kasi pero, mindsetting siya eh. Parang at some way. Parang sinasabi ko sa yung mga minor inconveniences na experience natin, kaya burnt toast eh. Yung mga minor inconveniences na experience natin, parang yung nangyayari yung mga yon to prevent something major or worse worse or major happening. Okay. Kasi, sabihin natin, kung sumikat yung theory ito yung sa 9/11. Sa noong 9/11, nung nangyari yung attack sa 9/11, may mga taong na late, may mga taong na miss yung train nila. Kunyari, yun nga, nagkaroon ka ng burnt toast, hindi ka nakaalis ng bahay kasi gumawa ka ulit ng breakfast, mga ganun. So, that minor inconvenience happened because it saved you from something. Masama ka dun sa mangyari na yun. Parang, what if kaya pala natapon yung kape mo? Kasi kung hindi pala natapon yun, kasama ka dun sa aksidente na mangyayari at some, later that time. Oo, tama. Parang ganun. Hindi naman sa paggagaslit sa sarili mo, pero parang it's a way of viewing something, yung mga inconveniences mo sa buhay. Yes. Na-view mo siya as something na,
Ah, okay. Na hindi ka Kaya, talaga malas. hindi ka malas. Mano mo kaya pala nangyari to? Kasi, para masave lang din ako. Parang ganun. Parang mindsetting lang siya eh. Para hindi ka lang din na, porket may nangyayaring masama lagi sa'yo, Feeling mo malas. malas ka na talaga buong buhay mo. Parang hindi ka ganun. pinapaboran ng mundo. Oo, parang ganun. Parang ganun yung nangyari, yung nabasa ko eh. Which is, oo. Somehow parang ginagaslight mo yung sarili mo eh. Pero hindi. Parang, Totoo. looking at in a different perspective. Parang ganun. Yeah. Ganun siya nag-ano. Actually, may naisip Adapt din lang ako. din. Adapt lang din ulit ako. May tinatawag din na method na appreciative inquiry. Okay? Appreciative inquiry. So, ito naman yung perspective naman to. Okay? So, itong appreciative inquiry naman, ito, bigyan ulit ako ng story. Meron kasi isang professor na may estudyante siya na may club sila. Yung estudyante yun, balak mag-quit sa club na yun. So, as the professor listens to the student rants about the club kasi gusto na niya mag-quit kasi nga ang dami niyang complaints. I mean, negative. Diba? Pag bad trip ka, negative ka. Ko-complain mo sa kausap mo. Ito nangyari, ito, ganyan. Diba? So, in-explain nila. Okay? In-explain nila ng mabuti. Sabi ng professor, sige, explain mo lang lahat. So, mga 3 to 4 minutes or 5 minutes yung pag-rant ng estudyante yun. Tapos ang nangyari, sabi ng professor, sige, ganito, nakikindihan ko yung mga na-experience mo. This time naman, kwento ka naman ng magandang nangyari sa club naman. O nagkwento yung estudyante ng mga magagandang nangyari sa club naman. After 2 to 3 minutes, sabi ng estudyante, sir, okay na pala po ako. So, anong ginawa ng professor? Nagbigay ba siya ng advice? Hindi. Shinif lang niya yung perspective. I-redirect lang. Yes, ng Sa mga estudyante. Sa mga magagandang nangyari din. nangyari sa kanya. So, ibig sabihin, despite sa mga challenges or sa mga negative things na nangyayari, lahat may maganda pa din eh. Di ba? Without the yin, may yang. Mali, baliktad. Ano ba yun? Hindi pwedeng, kung may yang, may yin. There's that. Ulitin ko. Kung may yang, may yin. Yun lang rin siya. Di ba? Okay. There's darkness. There's like, there's darkness. Balance. Alam mo Balance yan. in all Things things. happen for a Alam ni reason. Dracula yan. Alam ko yan. 5,000 years na ang buhay. Kumbaga yun nga, totoo naman. Very agree ako. And to adapt to this lang din, no? More on, kumbaga may narinig din kasi ako na more on, syempre ang mga tao talaga, ako, isa rin sa mga na-experience ko, not sure if this is really something about mental health or something. Kasi hindi ako talaga, parang diagnose or anything. Pero more on lang din, experience lang din, sharing of experience siya. Na kumbaga, quarter life crisis, di ba? Kumbaga, I don't know, at some point talaga nararamdaman to. Kumbaga ako, naramdaman ko rin yun. Na parang feeling mo na pag-iiwanan ka na. Gano'n, na feeling mo, ganito, ganyan. So kumbaga, ang nabasa ko lang, ay napakinggan ko lang din about this, sa podcast lang din. Siyempre, more on ang mga tao kasi usually, have, do, be. So ano meaning nun? People think na they need to have something. So kunwari, ikaw, I need to have this house muna. I need to have this car, ganyan muna. I need to have this job. Correct. And then, doon ako mag-start na kumilos to do things. Tama. So that I can be that person. Have to be. Ganun. So parang i-shift lang daw yung mindset. Tama, shifting of mindset lang din. To be, do, have. So more on, paano nangyayari yun? Be that person. How can you be that person? Tignan mo kung ano yung parang tinatangkilik mo or yung inaano mo, parang tinitingnan mo, nilulook up mong person. Bagat gawin mo muna yung mga ginagawa niya. Do the things na ginagawa niya. Do the things na mga inaano niya. So that you can have the things na meron siya. Tama. Parang gano'n. Yeah. Parang shift lang din. Kasi ako rin guys, as to connect lang din, napansin ko lang din. As we have talked about na most people not everyone, but karamihan na nakafocus sa wins and everything. So, mas take note lang din. Mas ma-value natin yung mga bagay na mga pinaghirapan natin. Totoo. Tama? Kasi If ever makukuha mo yung bagay ng madaling paraan, di ba?
hindi mo rin siya ma-appreciate eh. That's why Guilty. you'll never be contented eh. Sobrang guilty ako. Di ba? Kahit ako personally. Mm. I mean, kahit nung mga bata ako. Mm. I mean, ever since I like shoes. Na-share ko naman yan sa first episode, selling shoes. Pag mga binigay lang sa'yo, kunwari, example, niregalo sa'yo. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko na-appreciate yun. Pero talagang there's some point na parang hindi mo siya sobrang as valuable as nung pinaghirapan mo siya. Oo, iba talaga. Pag ikaw So, yun. bigyan ko kayo ng istorya lang din. Nung time na kasi ako, nung college ako, nag-varsity rin ako. Ganyan. So, ever since, hindi talaga ako nabibili ng mga sapatos masyado na parents ko, ganyan. Although, there are times na nare-regaluhan ako, which I appreciate, syempre. Pero nung time na kasi, sinabi nila sa akin, sige, ganito. Kapag pag nagawa mo tong bagay na to, ganyan, certain expectation. Pag naging varsity ka, ganun, bibilang kita ng ganitong sapatos. Pinaghirapan eh. Pag iba talaga. Nung parang tinatabi ko lagi sa box, di ba? Parang Oo, may ganun eh. ganun May talaga. ganung feeling lang. Kahit ngayon, ganun na. Pag alam mong... Pag talagang pinaghihirapan mo isang bagay, very true. Iba yung mo sa kanya, iba yung value mo sa kanya. Kaya mga tatay, di ba, pansinin mo yung mga sapatos nila ang lilinis. Kasi pinaghirapan nila. Totoo. Minsan lang nila i-treat sarili nila. Di ba? Actually, totoo. I mean, kahit if you come to think of it, parents natin, bakit ba overprotective sa atin? Kasi Pinaghirapan syempre, nila tayo. pinaghirapan nila tayo in a way na they are working hard for us. Tama. Diba? They are really, Tama. kumbaga talagang sila eh, grind talaga malala eh, para lang mabigyan tayo ng magandang buhay. Tama. Parang ganun. Tama. Ako guys, thank you so much for sharing. So, anything na naiisip pa natin na gusto natin i-share sa audience, brother? Advice? Yes. Since we're in the topic of mental health, ito, masasabi ko lang din. Tanong ko kayo, what's the point of talking? Bakit ka nagsasalita? For you to Share share your information. share of what you feel, no? So, vent out ka, Pero kasi, ang isa kasi yan, the point of talking is to be heard. to be heard and Marinig understood. ka. Tumakinig ka. Yun na naman basically. So if someone wants to, syempre, may gustong ang lahat naman ng tao, nagsasalita yan kasi gustong mapakinggan. They want to be heard, understood. So yun nga, if ever someone you know, yun nga, nagsabi lang, nag-share, may gustong i-share ganyan, makinig lang kayo. Just listen. Just listen. Walang It goes a long way, guys. Ang hirap kasi magbigay ng unsolicited advices na hindi naman hinihingi. Tama. Minsan, may invalidate mo pa yung mangyayari. Mag-share siya, ganyan. Tapos, ako nga, ganyan din yung Hindi parang nawala yung point ng pag shinare mo. Kasi, Naging siya. naging siya na eh. Parang, Invalidate mo. I'm sharing this just to express, vent out. Okay, ang partners nyo. Yun Partners nga, nyo. Medyo naisip ko na mapupunta. Diba? Kasi ang partners, so basically, kaya mag-share, gusto niya marinig siya. Yun lang naman talaga, to vent. Totoo. Diba? Parang we're not in the... Parang sana hindi kami basta-basta magbitaw ng advice kaagad, di ba? Huwag agad solution ang ibato mo. Kasi tayo fixers kasi tayo. Ang innermost, naman tao, we all crave for validation. Validation in a sense of, we want to be understood. We want to be heard. So, yun lang. Kapag may taong may gusto hayaan mo lang siya mag-share, makinig ka lang. Listen lang talaga. Hindi mo unless humingi siya ng advice from you, that's when you give advices, of course. Paano pa ganito? Ayan, sabi ka. Pero hindi yung pwede na shinare niya. Advice Tapos, ka. hindi ganyan. Yun pa lang Na-invalidate mo na yung nangyayari. Ako nga ganito lalo na yung mga ganito. Ayun, ang sama Kasi pag ganun, di ba? Ba't ko pa shinare? Ganun din pala. So, hindi pala, ganun. Yun nga, at yun nga lang talaga. Actually, when you do that, guys, mas lalo pang yung tao Wala din po. To be honest, Imbis na makatulong ka, lumala lang yung pakiramdam ng tao. Totoo. So, Kasi yun nga. parang they feel more, that pala ganun nararamdaman ko. Diba? Parang ganun. Ito isang magandang point. When you're talking, you're already repeating what you know. Pag nagsalita ka, lahat ng sinasabi mo, alam mo na eh. But when you listen, you may learn something new.
Kaya nga daw tayo may isang bibig at dalawang tenga. Tama. Ba talaga si Itachi? Iba kay Tachi. Manggeki siya rin kang kasama. Maninijutsu ka. Ikaw, Dracula? Actually, very agree lang din ako sa sinabi ni Ida. Parang ano niya na talaga yung point ko. So if you are feeling down or anything, or anxiety, or any type of mental problem, or kung ano sa tingin mo, yun yung, kumbaga, accept mo, at the same time, talk to someone. Seek help. Yun talaga yung pinakaunang, Seek help talaga. accept it and then talk to someone. Yes. Alright. So, ako naman, guys, first of all, I just want to say thank you for listening to us, for hanging out with us. No? So, maybe what you can also do is to pray, no? Lift everything up. All the uncontrollable things, lift it up kay Lord. For the controllable things, yun ang binigay sa'yo. Yun ang kakayahan natin. Yun ang dapat i-focus lang natin. But for the uncontrollable things, i-lift natin kay Lord. Pangalawa, don't be too hard on yourself. No? Don't be too hard on yourself. Okay, do things step by step. You're not alone. You're never alone. Don't do it by yourself. No man is an island. No man is an island. Exactly. So, yun lang naman. And I wish you guys well. And I pray for you. And Sana na may nakuha kayong mga gandang Kahit insights. na ganito Ano ang na. mga suot namin, guys. I know, medyo nakakatawa pero nagtakal kami ng topic na something na, na hindi sa controversial pero something sensitive. So, yes. yun nga, sana may napulot kayo sa amin. And if ever may need kayo or anything, message us lang din. Yep. I'm happy to hear from you guys. Open ang comment section if ever. Meron kayong concerns about sa mga pinag-usapan namin. Meron kayong gustong i-anong information. Feel Or free to to comment. simply share. Simply share. Simply share your experience. We are open to Or pag listening. nakatulong yung advices and all, feel free to lang din. We'll greatly appreciate it. Yes. So, paalam na. Itachi. Dracula. Yes, sir. Joker. Joke. Okay, guys. Ay, Bye-bye and happy Halloween. bye-bye!